Hello, this is Cloro at welcome back. Hindi na nga tayo magpapaligoy-ligoy pa at reviewin na natin ang panibagong chapter. Pero bago ang lahat ay konting recap muna tayo. Sa nakaraang chapter nga ay nagawang mapuruhan ni Muzan itong si Kanroji. Pero agad naman naligtas ni Obanai itong si Kanroji. Sinabi niya nga dito sa isang Demon Slayer na hanapin nga daw itong si Yushiro dahil makakatulong nga daw ito para magamot itong si Kanroji. At nalaman nga natin ang kanyang mapait na sinapit sa kanyang sariling pamilya na kung saan inalay nga siya neto sa isang demonyo. Pero nagawa niya nga makaligtas dahil sa isang tulong ng Flame Hashira. At inamin niya nga dyan ang kanyang nararamdaman at pagmamahal dito kay Kanroji na para bang mapapasana all na lang tayo. Anyway, sa pagpapatuloy nga ng chapter na kung saan pinagbabawalan nga ng mga kakushi itong mga tao sa lugar na kung saan nilalabanan ng mga Demon Slayer itong si Muzan, malapit na nga mag-umaga kaya dumadami na itong mga tao. Pinipilit naman nilang maikordo ng area para hindi nga makapasok itong mga tao. Bali nagpapaliwanag na nga lang itong mga kakushi na lumulubog nga daw ang lupa kaya bawal pumasok itong mga tao. Sinabi naman ng mga tao na akala nga daw nila ay sunog ang nangyayari sa lugar. Tinanong nga nila dyan na kung pulis nga ba daw ba itong mga kakushi. Sumagot naman itong mga kakushi na isa nga daw silang investigator sa mga lupa at may order nga daw sila galing sa mga pulis. Wala nga daw sunog kaya wag na nga daw mag-alala itong mga residente. At magmula nga dyan ay nakinig na nga lang itong mga tao sa kanila. Sinabi naman ng isang kakushi na mukhang wala nga daw nadaganan sa pagguho ng mga gusali. Tumang-ayon na nga lang itong isang kakushi dahil wala naman daw masyadong tao kapag madaling araw. At may napansin nga dyan ang isang kakushi na may nadaganang pusa. Naawa nga siya dito kaya niya ito tinulungan. At noong makawala nga ito ay agad nga itong tumakbo papunta kung nasaan ang battleground. Sumigaw naman itong kakushi na hindi nga daw ligtas itong lugar kung saan papunta itong pusa. At pinakita nga dyan na ang pusa ay walang iba kundi si Chachamaru na kung saan may dala nga itong bag sa kanyang likuran. Sa mga hindi nga nakakaalam guys, itong si Chachamaru ay alagang pusa nila Tamayo at ni Yushiro. Nalipat naman ang panel dito kay Muzan na kung saan nagawang makalapit nila Obanai. Aatake nga itong si Obanai pero kakaunter nga itong si Muzan. Pero nasipa naman ni Obanai ang kanyang braso at nagawa niya nga maputol itong isang tentacles ni Muzan. Pero pinakita nga dyan si Muzan na mabilis nga lang nag-regenerate itong pinutol ni Obanai. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na magaling nga daw itong si Obanai dahil nagawa nga daw nito paghiwalayin ang kanyang parte ng katawan gamit ang pagsipa kaya nahiwa nito ang kanyang braso. Pero wala nga daw yun kwenta dahil sa isang kurap ng mata nga lang daw ay kaya niyang mag-regenerate at magmula nga dyan ay inatake niya nga itong si Obanai. Naghanda naman agad itong si Obanai para ilagan ang malalakas na pag-atake nitong si Muzan. Sinabi naman dyan ni Obanai na may ngipin nga daw itong mga tentacles ni Muzan. Long range nga daw ito at bukod pa dyan ay malalakas nga daw ang binibitiwan nitong pag-atake. Kaya naman napakadelikado nga daw kung tatamaan siya. Ay inis na nga lang siya dyan dahil sa isang segundo nga lang daw ay nagawa na makapag-regenerate nitong si Muzan. Napakakonting oras nga lang daw ang nabibili nila para pigilan itong si Muzan hanggang sa sumikat ang araw. Dagdag pa dyan ay sinasakripisyo na nga daw nila ang mga buhay ng mga Demon Slayer. Kaya naman hindi na nga daw nila afford ang matalo pa dahil ayaw na nga daw nila masayang ang buhay ng kanilang mga kakampi na kung saan ito nga daw ang nagprotekta sa kanila. Sa kabilang banda naman ay inatake nga ni Muzan itong si Tomioka. Dumepensa nga ito pero magmula nga dyan ay nawala na nga siya ng lakas at tumalsik na nga ang kanyang espada at napansin niya nga na hindi na maganda ang kanyang kamay dahil sa demon blood ni Muzan at nang paparating na nga itong atake ni Muzan ay hindi niya na nga magagawang madepensahan pa. Pero dumating nga itong si Obanai at ang lato-lato ni Gyome para mailigtas siya. Sumigaw naman dyan si Sanemi at sinabi na wag nga daw patulala at pahina-hina itong si Tomioka dahil papatayin niya nga daw ito. Magbula nga dyan ay binigyan nga siya ni Sanemi ng espada. Agad naman itong kinuha ni Tomioka at nakipagsabayan nga siya dyan ng atake. Sinabi na nga lang dyan ni Tomioka na kailangan niya nga daw tatagan ang kanyang sarili dahil isa nga daw siyang water pillar at kailangan niya nga daw lumaban hanggang sa huling hininga kung saan kailangan nga daw na mayroon siyang matibay na paninindigan. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na napakatyaga nga daw nitong mga kalaban niya pero wala nga daw yun kwenta dahil malapit na nga daw itong bumigay. Dagdag pa niya na may 1 oras at 14 na minuto pa nga daw ang natitira bago sumikat ang araw at sa tansya niya nga daw ay wala pang 5 minuto ay bibigay na ang katawan ng kanyang mga kalaban dahil nagawa niya nga daw itong matamaan at malagyan ng kanyang sariling dugo na kung saan nagsisilbing lason nga daw ito sa kanilang mga katawan. Kaya napakakonting oras na nga lang daw ay bibigay na itong mga Hashira na kahit grabe nga daw ang paghihirap at pagsisikap nitong mga Demon Slayer ay mababaliwala nga at mapupunta lang ang lahat sa wala. At
magmula nga dyan ay tagilid na nga itong ating mga bida dahil kumalat na nga itong dugo ni Muzan sa kanilang katawan na kung saan nagsisilbi nga itong lason sa katawan ng tao. At ito nga din ang dahilan kung bakit hindi pa nagkakamalay itong si Tanjiro. Patuloy pa nga rin itong si Gyome sa pakikipaglaban na kung saan dumudugo na ang kanyang ilong at nahihirapan na nga siya sa kanyang iniindang sakit. Sinabi niya na nga lang dyan na hindi na nga daw sila aabot sa pagsikat ng araw dahil bibigay na nga daw ang kanyang katawan. Pinakita naman dyan si Sanemi na patuloy pa rin nakikipaglaban pero sumusuka na nga siya ng dugo. Nagkakaroon na nga siya ng malaking ugat sa kanyang leeg pero sinabi niya na kahit ulo na nga lang daw ang matira sa kanya ay patuloy niyang aatakihin itong si Muzan. Pinakita naman dyan si Tomioka na nag-i-struggle na sa kanyang nararamdaman para bang may iniinda itong napakasakit na bagay sa kanyang katawan. Pero sa ngalan nga daw ng water pillar ay lalaban siya hanggang sa huli ng kanyang hininga. Sinabi na nga lang dyan ni Obanai na kumalat na nga daw ang lason sa kanyang buong katawan dahil sa maliit nga lang daw ang katawan niya kaya mabilis nakapag-penetrate itong demon blood ni Muzan. Kaya sinabi na nga lang ng mga Hashira na hindi na nga daw nila matatalo itong si Muzan. Mahigit 1 oras pa nga daw bago sumikat ang araw pero hindi na nga daw kakayanin ng kanilang mga katawan. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay may bigla ngang dumating at ito nga ay si Chachamaru na walang iba kundi ang pusa nila Tamayo. Tumalon nga ito sa gitna ng laban at pinagtaka naman ito ni Muzan na kung ano nga ba daw ba ang nangyayari. Naglabas nga ito ng serum sa kanyang backpack, binaril niya sa mga Hashira. Laking gulat na nga lang dyan ang mga Hashira na kung anong klaseng bagay nga ba daw ba ang tumama sa kanila. Pero magmula nga dyan ay inatake na nga lang ni Muzan itong si Chachamaru. Namaan niya nga ito at napugutan ito ng ulo kaya naman bumagsak ito sa lupa. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na kung anong klaseng bagay nga ba daw ba itong pusa. Pinakita naman dyan si Sanemi na nabubulok na nga ang kanyang mukha pero sa hindi nga inaasahan ay bigla na nga lang itong gumaling. Agad naman itong inatake ni Muzan pero nagawa naman itong makaila. Napatawa at napahalakak na nga lang dyan si Sanemi sa mga nangyari. Sinabi niya na nga lang dyan na wala nga daw siyang idea sa mga nangyayari pero niligtas nga daw siya ng pusang gala. Nagsalita naman itong si Gyome na ang matinding sakit nga daw na nararamdaman nila ay mabilis nga lang daw gumaling dahil sa ginawa ng pusa. Hindi niya nga daw naiintindihan pero sa tingin niya ay nasa panig nila ang Diyos at sa tansya niya pa na panandali ang gamot nga daw ito para sa demon blood ni Muzan at nang dahil nga daw dyan ay magagawa nilang magpatuloy sa laban. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na nakakabanas nga daw itong si Tamayo dahil panigurado nga daw na siya ang may gawa nito kaya nakarecover itong mga Hashira. Gumawa nga daw ito ng gamot na kukontra sa kanyang demon blood. Sinabi niya pa dyan na sagabal nga daw itong si Tamayo na kahit patay na. Mula nga dyan ay galit na nga itong si Muzan at nagpakawala siya ng malalakas na pag-atake. Sinabi niya na nga lang dyan na hindi na nga daw kailangan maghirap ng mga kalaban niya at mamatay na nga lang daw ang mga to. Pinakita nga dyan na sobrang tindi nga ng mga atake nitong si Muzan pero nagagawa naman makailag ng ating mga bida. Pero hirap na hirap nga ang mga to at muntik pang matamaan itong si Sanemi. Sinabi na nga lang dyan ni Obanai na kailangan niya nga daw magkaroon ng ambag dito sa laban at kailangan niya nga daw umatake sa napakagandang paraan. Dagdag pa niya na kapag ang isang nilalang nga daw ay nasa bingit ng kamatayan ay nagkakaroon nga daw ito ng matinding kapangyarihan tulad na nga lang daw nung nakulong siya sa hawla. Alam niya nga daw na mamamatay siya sa panahong yun. Di pa nga daw siya nakahawak ng kahit ano sa panahong yun maliban sa chopstick. Kaya nung ninakaw niya nga daw itong hairpin ay mahirap nga daw ito para sa kanya. Pero nung dahil nga daw nasa bingit siya ng kamatayan ay nagawa niya nga daw masira ang kanyang kulungan gamit lang ang hairpin. At dito ay naalala niya nga itong si Tokito na kung saan nung malapit na nga daw itong mamatay ay naging kulay pula nga daw ang kanyang espada at ang kanyang hula nga daw na dahil sa malapit na nga daw itong mamamatay ay napus neto ang kanyang limit na kung saan na sobrang lakas at tindi nga daw na hinawakan ni Tokito ang kanyang espada ay tumaas nga daw ang temperature nito at nagresulta ng pagkakaroon niya ng kulay pula na espada. Bale binasin niya nga daw yan ayon sa report ng uwak sa kanya na nalampasan nga daw ni Tokito ang kanyang limit dahil nasa bingit ito ng kamatayan. At magmula nga dyan ay lumitaw na nga itong Slayer mark ni Obanai na kung saan nagiging kulay pula na nga rin ang kanyang espada. Pero nung makita niya nga ito ay akala niya ay may mali sa kanya dahil namumuti na nga daw ang paningin niya sa kanyang paligid sapagkat nasobrahan nga daw siya sa paggamit ng kanyang lakas para lang maging pula ang kanyang espada. At nang dahil nga daw dyan ay naubusan siya ng hangin na para bang mahihimatay na siya sa gitna ng laban. Magmula nga dyan ay umatake nga itong si Muzan na hindi niya nga daw maiiwasan. Napasigaw na nga lang dyan si Sanemi dahil tatamaan nga itong si Obanai. Sinabi na nga lang dyan ni Obanai na kapag isa nga daw sa kanila ang natumba, lalo nga daw mahihirapan itong matitirang nakikipaglaban. Hihina nga daw ang kanilang
ng coordination at hindi na nga daw nila madidepensahan pa itong atake ni Muzan. Pero sinabi niya na nga lang dyan na kahit anong mangyari ay kailangan niya nga daw magpatuloy sa laban para kay Kanroji. Subalit napamura na nga lang siya dyan dahil wala na nga daw nararamdaman ang kanyang katawan maliban sa kanyang kamay. Magmula nga dyan ay tatamaan na nga itong si Obanai ng atake ni Muzan. Pinilit naman ni Tomioka ang kanyang sarili pero hindi na nga siya umabot. Nag-worry na nga lang itong si Tomioka dahil hindi nga daw nakailag itong si Obanai. Pero nagtaka nga siya dyan dahil may anino nga siyang nakita at pagtingin niya sa taas, nandoon nga si Obanai na parang lumilipad na animoy parang nga daw may bumubuhat sa kanya. Nagtaka naman itong si Muzan na kung ano nga ba daw ba ang nangyari. Kaya inatake niya naman itong si Obanai habang nasa ere pero nagawa na naman itong makailag at nagulat na nga lang siya dyan. Dahil bigla na nga lang naputol itong mga tentacles niya sa kanang bahagi. Agad naman itong nag-regenerate pero napaisip na nga lang siya dyan kung ano nga ba daw ba ang nangyayari. Dahil kung paano nga ba daw ba nahiwa itong parte ng katawan niya. Napaisip na nga lang siya dyan at tinignan niya nga itong si Gyome. Pero hindi nga daw ito nakaputol sa kanya gamit ang lato-lato. Imposible nga daw kay Sanemi dahil hindi nga daw nakakahiwa ng ganong klaseng hiwa ang kanyang espada. Hindi rin daw si Tomioka dahil nagiging support nga lang daw ito sa laban. At napaka-imposible nga daw na si Obanai ang may gawa. Naging kulay pula nga daw ang espada nito pero hindi nga daw ito humahaba. Naaabot sa punto na maabot pa ang kanyang pwesto. Dagdag pa niya nakakaiba nga rin daw ang ginawa nitong pag-ilag kanina dahil nagawa nga daw nito makailag sa ere nang walang ginagawa. At magmula nga dyan ay may bigla na nga lang umatake kay Muzan na naputol ulit ang kanyang tentacles. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na galing nga daw ito sa espada na hindi masyadong matalim at doon niya napagtanto na may iba nga daw siyang kalaban maliban sa mga Hashira. Pinakita nga dyan itong espada ni Inosuke na ito nga daw ang pumutol sa kanyang tentacles. Sinabi niya na gumagamit nga daw ito ng Blood Demon technique ni Tamayo para hindi niya nga daw ito makita. Pero gumagalaw nga daw ang mga to at nararamdaman niya ang mga presensya. Kakaiba nga daw itong alikabok, may naririnig nga daw siya na gumagalaw sa hangin. At ang tansya niya nga daw ay mga nasa 3 tao. At dito ay bigla na nga lang siyang umatake ng napakalakas sa kanyang harapan. Pagbula nga dyan ay bigla na nga lang nagpakita itong sila Inosuke, Kanao at Zenitsu na kung saan nagawa ngang masira ni Muzan ang kanilang mga talisman. Napasigaw na nga lang dyan si Zenitsu at sinabi niya na ayaw niya nga daw ang ganitong klaseng bagay. Sinabi naman dyan ni Kanao na hindi niya nga daw akalain na mabilis lang silang mapapansin nitong si Muzan. Naasar na nga lang itong si Inosuke at sinabi na maliit na uod nga daw itong si Muzan. Laking gulat naman dyan ni Gyome dahil buhay pa daw pala itong sila Inosuke. Napamura na nga lang dyan si Inosuke dito sa sinabi ni Gyome na hindi nga daw siya mamamatay ng ganun lang kadali. At magmula nga dyan ay nilabas niya na ang napakaraming talisman na kanyang tinago. Sinabi niya na nga lang dyan na nagdala nga daw siya ng marami dahil just in case man daw na masira ito ni Muzan ay marami nga daw siyang reserba. Pero bago pa siya matapos sa kanyang pagsasalita ay bigla na nga lang siyang inatake ni Muzan. Nagulat at nakailag naman dyan si Inosuke at sinabi naman sa kanya ni Muzan na tumigil na nga daw ito sa pagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Aatake nga ulit itong si Muzan pero bigla na nga lang nag-surprise attack itong si Obanai gamit ang kanyang breathing techniques at ang kanyang pulang espada na kung saan nagawa niyang maputol itong dalawang braso ni Muzan. Nag-regenerate nga itong si Muzan pero mapapansin nga natin dyan na bumabagal nga ang kanyang regeneration. Napatawa na nga lang dyan si Sanemi dahil kapag sa oras nga daw na mahati itong si Muzan ng kulay pula na espada ay bumabagal nga daw ang kanyang regeneration. Pinulot na nga lang dyan ni Kanao itong talisman at nagawa nitong maglaho. Gayon na din si Zenitsu na umiiyak pa sa kanyang ginagawa at magmula nga dyan ay bigla na nga lang silang umatake. ブリーズ・オブ・フラワー、フォースフォーム、サフラワーローブ。ブリーズ・オブ・トンガー、ファーストフォーム、サンダークラップ・フラッシュ。 Pinaulanan na nga lang dyan si Muzan ng matitinding pag-atake. Napiko na nga lang siya dyan at sinabi na tigilan na nga daw nito ang pandaraya ng mga mahihina niyang kalaban. At habang ang nagwawala itong si Muzan ay bigla na nga lang ブリーズ・オブ・スネーク、サードフォーム、タイテニングコイン。 ay inatake siya nitong si Obanai. Sinabi na nga lang dyan ni Gyome na nagpapasalamat nga daw siya sa langit dahil naging kulay pula nga daw ang espada nitong si Obanai at nagkaroon pa nga daw sila ng karagdagang mga kakampi. Marahil ay kunting tulong nga lang daw ito pero sapat na nga daw itong oras para sa kanyang gagawin. At magmula nga dyan ay pinag-untog niya na nga ang kanyang lato-lato at ang kanyang palakol na kung saan naging resulta nga ito sa pagiging kulay pula. Sinabi niya na nga lang dyan na naaamoy niya nga daw ang init sa kanyang sandata na kung saan nagpapalit nga ito ng kulay sa pagiging isang kulay pula na kung saan lalakas at magiging effective nga daw ang mga gagawin niyang pag-atake. Pero hindi niya nga daw kayang patagalin ang ganitong klaseng abilidad. Umatake nga itong si Muzan at nag-counter naman siya at magmula nga dyan ay nagawa niya nga itong mapuruhan na kung saan kitang-kita nga sa reaksyon ni Muzan na ininda niya nga itong ginawang pag-atake ni Gyome. Tinawag naman ni Sanemi itong si Tomioka at nag-clash nga sila ng kanilang espada na kung saan naging resulta nga ito sa pagiging kulay pula ng kanilang mga espada. At
At magmula nga dyan ay nag-announce nga itong OWAC na 1 oras at 3 minuto na nga lang daw ang natitira bago sumikat ang araw. Sinabi na nga lang dyan ni Sanemi na sapat na oras na nga daw yun para gawing giniling itong si Muzan. At pinakita nga silang dalawa na handang-handa na nga ulit silang makipaglaban. At dyan na nga nagtatapos ang isa na namang nakakabitin na chapter. Ano na kaya ang mangyayari? Magagawa na kaya nilang matalo itong si Muzan? Dahil nagawa na nga ng mga Hashiran na maging kulay pula ang kani-kanilang mga sandata na kung saan ito nga ang klaseng abilidad na kayang mag-counter kay Muzan. Bukod pa dyan ay dumating na nga itong sila Kanao, Zenitsu at Inosuke para tulungan itong mga Hashira. Kaya naman huwag niyong palalampasin ang mga susunod nating mga uploads. O mga bata, hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!